mo, i-guide ka namin how you would learn the business the soonest possible time. That is our main purpose para sa inyong lahat. I-guide kayo along the way para matutunan mo rin. 'Di ba, for sure ikaw, kung sino man coach mo, 'di ba? Gusto mo rin maging katulad niya, tama? Gusto mo rin makuha yung resulta na meron yung coach mo. Okay? So, yun yung ginagawa namin sa inyo ngayon. And that is the main purpose of the trainings that we conduct every Monday. And ngayon, Thursday, dahil basic training tayo. Okay? So guys, I hope na meron na kayong ballpen at papel. Sir Mike Magallanes, tama ba? Nagre-record ka? Nagre-record ka, sir? Okay. Sir Mike, okay lang ba request ko yung recording i-upload mo dun sa page natin after? Kung kaya mong ma-upload. Medyo malaki kasi pag mahaba eh. Malaki. So saan mo sinisave, Sir Mike? Kasi dito ko sa laptop ko. Sige. Para at least merong babalikan yung mga hindi uma-attend, di ba? And pati ikaw, of course, or pati kayo, meron kayong mabalikan. Yes, coach. Okay. Mag-start na ako, guys, para hindi na masyadong humaba ang ating usapan. Mag-share screen na ako and ready nyo na yung mga ballpen at papel nyo kasi mahirap na. Baka mamaya puro screenshot ka lang dito. Mas maganda pag sinusulat mo siya. Okay? Yan. Okay. So our topic for tonight. Okay, pakibasa. Follow up. 7 steps. 7 steps to close the deal. Close the deal. Okay. Sa tingin nyo, maganda ba yung topic natin o hindi? Maganda, coach. Okay. Maganda. Imagine, for sure matagal mo nang naririnig to, 'di ba? Matagal ka nang nakaka-attend how to close the deal, yung follow-up, tinuturo na sa'yo ng coach mo. Guys, I suggest habang nakikinig ka ngayon, habang nakikinig ka tonight, 'di ba? Talagang alam mo 'yun, isa puso mo yung pakikinig, seryosohin mo yung pakikinig. Kasi ako naniniwala ko that learning is, alam mo 'yun, nasa sa atin naman siya, decision mo kung talagang iintindihin mo or papakinggan mo lang. Magkaiba kasi yung naririnig mo lang and pinapakinggan mo. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo to and kaya gusto ko is isulat nyo sa notebooks ninyo para at least mababalik-balikan mo siya. And sooner or later is maituro mo rin siya sa mga magiging members mo. Okay? So, yan. So, our main topic for tonight is walang iba kundi follow-up. Do you agree, guys, na nasa follow-up nangyayari ang pay-ins natin? Do you agree? Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Okay, Yes, so coach. hindi siya nangyayari lang sa mismong presentation. Honestly, mas maraming na-close na deal sa follow-up. So ibig sabihin, mga kapatid, 'di ba? Okay, wait lang, balik ako sa inyo baka nag-off cam na kayo. Okay? Ibig sabihin, after the presentation, hindi pa dun natapos yon. Ang pinaka-crucial na part is follow-up. Palagi yan. Ibig sabihin, ikaw as nagbitbit ng guest or ikaw as may prospect, your only role, di ba? Di ba, ang sabi namin, ang role nyo is mag-refer kayo. Di ba? So after mo ma-refer, after pinresenta naman ni coach, ginalingan ni coach, kinlose deal ni coach, pinigaan ni coach, ilang oras, 2, 3, 4 na oras, minsan nga pinakamahabang pigaan, 6 hours. 'Di ba? So ginalingan ni coach, ngayon ang tanging kailangan mo na lang gawin is to follow up. Okay, so ituturo ko sa inyo ngayon ano yung mga 7 steps na pwede mong maging basis. Okay, maging guide and reference kung paano mo ba paano mo ma-close yung deal successfully. Kasi yung pagpa-follow up, dahil yan is prospect mo, hindi mo na pwedeng iasa yan sa coach mo. Okay? Pwede ka niyang tulungan, yes. Pero, ikaw ang kaya mag-follow up nun. Why? Ikaw yung may kakilala dun sa referral mo. Ikaw yung may relationship dun sa guest mo. Ibig sabihin, possible na inspire siya sa coach mo, bumilib siya sa coach mo, pero at the end of the day, sa'yo siya magtitiwala. Sa'yo siya unang magtitiwala bago siya maniwala dun sa coach mo na stranger. Tama? So, iba yung impact kapag ikaw yung nag-follow up. And never naging effective na yung coach mo yung mag-follow up.
possible makatulong siya. Pero kung percentage-wise, mas mataas pa rin talaga yung closing ng deal pagka ikaw mismo yung nag-follow up. So, take note of this, guys, no? Yung mga i-discuss ko tonight, magiging effective to as long as i-apply mo siya every time. Okay? Kailangan talagang i-master natin to. Okay? Walang ibang way para ma-close mo yung deal kung di mo i-master yung basics natin. Okay? So, balik na tayo doon. Okay? Let's start. Again. Ayan. So, 7 steps para ma-follow up natin and then ending ma-close natin yung deal sa mga prospects natin. Okay? So, before we proceed dun sa 7 steps, meron akong reminder para sa lahat. Okay? First is, yung golden rule natin in terms of follow-up. Ano yun? Yun yung tinatawag natin na 48-hour rule. Okay? So, I know for sure dun sa mga matatagal na narinig nyo na to, di ba? Baka nakwento na rin to sa ng coach mo. Guys, this is sacred. Okay? Yung 48-hour rule is sacred siya. Ibig sabihin, kaya nga siya may rule. Batas siya. So, kailangan mong sundin no matter what. Okay? Nakakasunod po ba? Nakakasunod ba lahat? Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Okay. So dahil sagrado siya, dahil batas siya, wala kang choice. Hindi mo pwedeng palagpasin to. Hindi pa pwedeng after 72 hours ka. Hindi pa pwedeng after ilang hours ka. Dapat within 48-hour rule. So ano ba yung 48-hour rule na yan, Coach? Ang sabi dito is, kailangan mong i-follow up yung prospect mo within the first 48 hours after the presentation. Okay? So malinaw ha, tinagalog ko na. Kailangan mong i-follow up yung prospect mo na pinresentan natin, na pinresentan ng coach mo within the first 48 hours after presentation. Okay? Guys, paki-mute muna yung mga naka-unmute ha, para at least malinaw sa lahat kasi baka ma-distract pati yung mga nakikinig nating members. Yan. Coach Renz, naka-host ka. Pa-mute naman sila, idol. Coach, naka-mute ka po. Sorry, pati pala ako na-mute. O guys, wala muna mag-unmute sa inyo unless sasagot ka. So pero pag sumagot ka, syempre, mute ka ulit. Okay? Mute ka ulit. Huwag mo kakalimutan na mag-mute yung sarili mo kasi bahala ka, maririnig namin yung mga chismis na pinag-uusapan nyo. Ikaw din. 'Di ba? May isplok mo sa amin lahat. 'Di ba? Ayan, wait lang. Co-host ko na lang din sa mga coaches natin para may katulungan tayo sa pag-unmute. Okay? So, okay na ba? Kita na ulit yung screen ko? Yes, Coach. Okay. So, ulitin ko, we have to make sure na within 48 hours, makuha mo na yung decision niya. Kung magpupush through ba siya or hindi. Okay? So, ito yung mga rule sa 48-hour rule. And of course, pag ginagawa mo yan, make sure then to call. Wag text. Okay? Tawag, wag text, wag chat. Why? Tanong mo sa akin kung bakit wag sa text or wag sa chat. Tanong mo bakit? Bakit po? Kasi imagine, nagko-close ka ng deal worth how much? 100 plus thousand. And you expect na mako-close mo yung deal dahil sa text. Alam naman natin na sa text at sa chat, walang emotions. Hindi mo ma-deliver ng tama kung ano man yung ina-express mo. Okay? Kahit ikaw, kumbaga, ikaw yung ilagay mo dun sa posisyon ng prospect mo. Di ba before, or siguro meron na rin experience kayo before na ikaw naman yung binebentahan. Di ba? Naalala nyo, or sino dito yung may experience? Sige, tingnan ko lang ha. Okay, wait lang ha. Sino dito sa inyo yung may experience na naalokan ka ng condominium before? Tapos, in-entertain mo yung sales agent ng condominium. Meron ba?
Meron sa inyo or hindi man condominium, bahay man yan or something na materials or what, machine. Di ba? Pag fina-follow up kayo, di ba tumatawag yan? Tama ba? Yes po. Tinatawagan ka. Hindi rin naman siya nagpapaalam sa'yo, tama? Basta, ang goal niya, bilang ahente na gusto niya ma-deal ka niya, tatawagan ka niya anytime. Tama? Aggressive enough sila to call you. Hindi sila nahihiya. It doesn't matter kung sagutin mo or hindi. It doesn't matter kung mag-yes ka or no. Basta ang goal nila, tawagan ka. Why? Mas mabilis kasi makapag-build ng rapport ulit through call. Mas mabilis ko rin mararamdaman kung ako yung gusto makabenta, mas mabilis kong mararamdaman yung emotions mo kung positive ka ba or negative ka na. Tama? Kesa dun sa chat or sa text. Kasi try mo mag-follow up sa text lang or sa chat, ang hirap nun. Pwedeng hindi ka agad replyan. Ako, alam nyo guys, share ko sa inyo, nung panahon last year or 2021, alam nyo, yun yung naging mindset ko. Yun yung naging mindset ko. Sabi ko, kailangan ang maging mindset ko habang nagko-close ako ng deal or nagpa-follow up ako, ang mindset ko, salesperson ako. Okay, clear pa ba ako? Thumbs up na lang kayo, huwag na kayo mag-unmute kasi yung iba hindi marunong mag-mute pabalik. Okay, thumbs up na lang ha. Oh, ang mindset ko, salesperson ako. Naalala ko, pagka ako yung inaalukan or inabutan ng flyers, tinatawagan naman nila ako anytime eh. Hindi naman sila nahihiya eh. Tama? Pero, na-realize ko that time, effective yung ginagawa nila. Effective lalo na pag hindi mo alam yung number. Pag hindi nakasave yung number lang, for example, tumatawag sa'yo, di ba minsan mapapasagot ka talaga? Tapos yun pala, yun ay yung pinag-inquirean mo ng brand yung sasakyan na hindi mo pala gustong kunin. Tama? Na nag-inquire ka lang pero ang kulit-kulit ng ahente. Di ba? Na-experience mo ba yun or ako lang? Ako lang ba nakaka-experience ng ganun? Po. Yan, di ba? Parang wala kasi nag-agree. Parang feeling ko ako lang naka-experience ng mga ganung bagay. Parang sa 28 years old ko, parang bakit sila hindi na na-experience yun? Okay? So, na-experience ko yun. Kasi yan, isa pa yan, pagka nagtingin ka sa kasa, di ba, hihingin yung number mo, samantalang gusto mo lang naman mag-window shopping sa bilihan ng kotse. Alam mo yun, di ba nakukulitan ka? Ayan, credit card, tama. Oh, nag-aalok ng credit card. Oh, minsan, kahit ayaw mo na, pero dahil nasagot mo, mapapakausap ka tuloy. Mapapakakwento ka rin na rin tuloy. Ngayon, habang kinakausap ka, hindi mo alam na ilalapit na ulit yung loob mo dun sa transaction. Di ba? Nilalapit niya na ulit para ma-close niya yung deal sa'yo. Pero try mo text lang, di ba hindi mo pinapansin? Pero iba kasi yung convincing power pag sa call, lalo na pag in person mo pinalo up. Nagets niyo na? There's emotions kasi. Mapaparamdam mo yung emotion. Parang ngayon, ito, tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba mag-training tayo? I-chat ko lang. I-send ko doon sa GC. Ikaw na bahala mag-interpret kung paano ko i-deliver yun. I-write down ko na lang. Ita-type ko lang lahat ng topics ko. Basahin niyo na lang. Mas madali sa amin yun. Tama? Mas madali yun. Pero, hindi namin gustong gawin yun. Why? Siyempre, iba yung ganito. Di ba? Iba yung in-person or even virtual na nakikita tayo na talagang nilalatag sa'yo step by step. Di ba? Line by line. Na ano ba yung dapat kong gawin, coach? Di ba? Kasi, guys, very crucial yung topic. Very important yung topic tonight. Follow up. Diyan sumasablay karamihan. Do you agree? Diyan sumasablay karamihan. Why? Una, takot maningil. Tama ba? Sige. Sino dito yung natatakot maningil? Nahihiya siyang maningil. Coach, paano ko sisingilin ng elite to? Masyadong malaki ata. Parang pwede, starter na lang. Ikaw, wala namang problema eh. Pero limiting belief kasi yon. Kinikwento ko nga kagabi sa mga kausap ko sa office. Sabi ko, that is limiting belief. Bakit ka natatakot maningil ng 100 plus thousand sa elite package natin? Yun yung pinaka-the best package na kayang magbigay ng magandang buhay dun sa prospect mo. Gusto niyo malaman kung bakit? Ito, syempre, wag ka na magtaas ng kamay kung takot ka maningil or nahihiya ka or nakokonsensya ka minsan. Pero, do you agree? Di ba minsan parang, nahihiya ako ha, parang gusto mo sabihin yung coach mo na, coach, wag na lang kaya elite, naaawa ako dun sa kaibigan ko. Parang,
Starter na lang, coach, para if ever na hindi ko siya matulungan kumita, okay lang. Relate? Di ba? Bato-bato sa langit. Tamaan, wag magalit. Oh. Alam mo kung bakit? Ito unang-una. Una, kasi hindi ka naka-elite. That's why. Una, hindi ka naka-elite eh. So, hindi mo alam kung ano yung power ng elite package na yon. Kaya, hirap kang maningil. Lalo na, pati ba naman sa starter, baka mamaya hirap ka pa rin maningil. Okay? Pag yun ang problema mo, pati yung starter package natin, hirap ka pang maningil, isa lang problema doon. Hindi ka naniniwala doon sa negosyong pinasukan mo. Why? Kasi hindi ka pa kumikita. Ganon yung tendency ng mga bagong member. Pag hindi pa kumikita, mababa yung belief. Kami, nagsimula naman kami, wala rin kita eh. Pero bakit? Ang ginawa namin, okay, nandito pa ba? Yes, nandiyan po. Hello, nandito pa ba ako, guys? Yeah, okay. Kami, ito tip lang guys, no? Share ko lang sa inyo. Nung nagsisimula kami, wala rin naman kaming cheque. Pero bakit tiwalang-tiwala kami na kahit sino makausap namin, kaya namin bentahan ng elite? Kasi sabi ko sa sarili ko, bago lumaki yung cheque ko, kailangan lumaki muna or tumaas muna ng sobra yung belief level ko. Kailangan ako yung unang-unang naniniwala na kikita ako dito. Kapag may onting doubt, pag may onting duda ka, nakikita or yayaman ka dito, mahihirapan ka talaga magpa-pay-in. Sino nahihirapan magpa-pay-in? Taas kamay. Meron bang honest enough, malakas loob na amin nahihirapan siya magpa-pay-in? Talaga ba, Sir Romel, nahihirapan ka? Parang di naman. Guys, check your belief. Check yourself. Talaga bang naniniwala ka? Diba? Tingnan mo rin. Mataas ba talaga yung paniniwala mo na itong negosyong to, dito kaya yayaman? Kasi pag nababago yon or natitwist yon, mahihirapan ka talaga magpapiin. Hindi mo mawawala yung aggressiveness mo kung mausap ng tao kasi bakit feeling mo nabubudol mo sila. Yung ibang mimingiti. Sabi niyo, oo nga coach. Feeling ko, ako lang yung kikita pag sumali sila. Kasi nga, hindi pa 100% yung belief level mo. Porket hindi ka kumita, feeling mo, hindi na rin sila kikita. Hindi ganun yun. Alam mo kung bakit hindi ka kumikita ngayon? Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit? Yung iba, wala na, ayun na mag-unmute. Tanong niyo sa akin kung bakit, guys. Si Coach Renz pa yung nagtanong, yung coach niyo pa. Yung iba, yung mga sabihin niyo, tanong niyo sa akin bakit? Bakit hindi ako kumikita ngayon, coach? Ayaw niyo na, sige, ayaw na lang mag-unmute. Nakinig nga, magaling kayo makinig, ha? Okay. So, alam mo ba, hindi ka kumikita? Sorry, mali ako na, nag-expect tuloy ako. Sabi ko pa naman ako naman nagsabi, wag na kayo mag-unmute. Ayan. Kasi nga, ikaw mismo, ayan, nawala tuloy ako dahil sa inyo, nag-expect pa naman ako mag-unmute kayo. Yan. Pero anyways, kaya hindi ka kumikita ngayon kasi ang bagal mong aralin yung negosyo mo. Guys, pasensya na, hindi ko kayo members lahat. Ang bagal mo kasing aralin yung negosyo mo. Kung tamaan ka, well, so be it. Pero minsan kailangan mong tamaan. Face reality. Ang bagal mong aralin, ang bagal mong mag-execute. Lagi kang nakaasa sa upline mo. Okay? Minsan, kailangan basagin namin kayo. Minsan, kailangan kurutin namin yung puso nyo. Okay? Pero, don't get me wrong, that doesn't mean pinapersonal ka namin. Kasi hindi ko nga alam sa inyo kung sino kayo doon. Pero, I'm speaking in general. Kasi why? Paano namin nalalaman na binibilisan mo? Pag nakikita namin yung result, pag nakikita namin yung efforts mo, pag nakikita ka namin palagi, pag ina-apply mo yung mga tinuturo namin, ibig sabihin sa akin, seryoso ka sa ginagawa mo.
Pero dahil hindi pa lahat ganon, isa lang ibig sabihin. Tulad niyan, guys, ito best example. Again, I'm speaking in general as buong team. Guys, in-announce na, kailan ako nag-send ng poster ng training? 2 days ago? Or 1 day ago? Guys, imagine, dapat pag nakita mo agad yung link, pasok ka na. Huwag mo nang hintayin dumami. Huwag mo nang hintayin na sasabihin na mag-i-start na. Kasi why? Doon nakikita ng coach mo ngayon kung talaga seryoso ka or hindi. Yung huwag mo nang hintayin na i-follow up ka. Huwag mo nang hintayin din ay sendan ka pa ng link. Kasi ganun ka kaseryoso na gusto mong resulta eh. Kasi ako guys, honest to goodness, wala akong nakitang tao na gusto tapos pinipilit. Tama ba? O tulad niyan, Georgia. O, kung gusto mo talaga yun, dapat ikaw mismo talagang ginagawa mo lahat ng ways para magawa yun. Okay? So guys, again, this time, kung sa tingin mo nasaktan ka, mabagal ka pa, aralin yung negosyo, bilisan mo this time. Yung mga maririnig mo tonight, i-master mo agad. Kasi why? Pag na-master mo to, possible, kaya sabi ko kanina sa GC, possible ito yung magpaganda ng Pasko mo. Sino gusto magandang Pasko? Taas kamay. Sino gusto magpaletsyon ngayong Pasko? Taas kamay. Oh. Sino naman yung gusto na ngayong Pasko, hindi siya yung tagahugas ng pinggan? 'Di ba? Ikaw naman yung magbo-blow out. 'Di ba? Hindi na ikaw yung tagahugas ng pinggan at taga-prepare, tagahain lahat. Ikaw ngayon yung pinaghahandaan. Ikaw yung pinaghahainan. Kasi bakit? Ikaw yung may pinakamalaking ambag. 'Di ba? This time around, iparanas mo yun sa family mo. Ano ba naman yung gumastos ka ng 50,000 sa Pasko dahil kinita mo dito sa Aces? Ano ba naman yung 50,000? Splurge mo this Christmas. Lahat, regalo, pangkain, lahat yun. Di ba? You will have the best Christmas of your life. Yun naman talaga yung kayang ibigay na Aces, di ba? And yun is if isa sa puso mo, seryosohin mo ngayon, yung pagmaster ng follow-up. Ayan. So mabalik tayo sa training, guys. Okay, doon na tayo sa step 1. Di ba? Ang dami ko nang nasabi, wala pa tayo sa step 1. Okay? Kasi nanggigigil ako sa inyo. Gusto ko rumisulta kayong lahat ngayong taon. Okay? So, next. Step 1. Guys, syempre, after the presentation, again ang topic natin follow-up. So, ibig sabihin, dahil follow-up yung topic natin, ibig sabihin na presentan na to. Nabitbit mo na sa office, napapasok mo na sa Zoom. Okay? So, what's next? Ano yung mga dapat mong gawin? First, confirm mo yung agreement. Kasi syempre, during the presentation or during the pigaan na tinatawag, meron na kayong naging agreement. May naging agreement si coach mo dun sa prospect mo, even ikaw kasi nandun ka rin. So first thing you should do is to confirm the agreement. Okay? Matutulungan ka nito na ma-avoid yung misunderstandings. And of course, this will show professionalism on your end. Okay, mararamdaman ngayon ng prospect mo na you're professional enough and you're serious enough. Okay? Again, well, ako naniniwala ko sa mga ganitong paraan, it would create credibility or integrity sa'yo. Okay? So maganda siya sa image mo bilang nagne-negosyo. Kasi kailangan mong tanggapin na negosyante ka. And ngayon, tinuturo namin sa inyo, paano ba talaga maging negosyante? Paano yung mga steps, ano yung mga ways para makapag-close ako ng deal. Okay? So, yun yung mga kailangan mong gawin. So, syempre, kung may agreement, for example, hindi naman nag-on-the-spot pay-in. Pero, nag-usap that day, nasabi, sige, ganito, mag-i-elite ako. O, kunyari, nagbigay ng salita, mag-i-elite. O, ganito gagawin. Ganito yung proseso, ganito yung sasabihin niya, itong date, itong time, i-confirm mo ngayon yun sa follow-up. Again, within 48 hours. Ipapaalam mo lang ulit sa kanya. Sabihin mo, parang ganito. Mars or Pre, i-remind ko lang yung napag-usapan natin during the presentation with my coach na you will, ang kukunin mo is elite by this time, by this date, ganito, ganyan. So yun yung mga tinuturo namin. Ang tawag doon pagkakandado. Okay, sa follow-up. So, makakatulong din dito sa pag-confirm mo ng agreement is hingi ka ng feedback. Okay? Tawagan mo, hingi ka ng feedback, sa iyo, pare, kamusta?
Ako, pinaka-effective na hingin mo yung feedback right after the presentation. Pinaka-effective yan. Nahingin mo yung feedback nila. Why? Bakit mo kailangan ng feedback? Guys, tandaan nyo, ang pinaka-importante sa sales is malaman mo yung mga pumapasok sa isip niya or nararamdaman niya, mga sentimiento niya. Kaya nga, ang role ng mga salesperson is to listen. Do you agree? Do you agree? Pwede Yes. kayo mag-unmute. Yan, okay. Pwede kayo mag-unmute, guys. Basta mag-mute lang kayo pabalik. Okay? So, ganun ka-importante yung feedback. Kasi bakit? Guys, normally, ang mga prospects natin, hindi talaga sila, or majority of the time, hindi nag-open up ng sagad-sagad yan sa coach mong stranger. Kaya, pag nagkaroon siya ng chance na, for example, pauwi na kayo, na solo mo siya, hahatid mo siya sa bahay, or sabay kayong uuwi, that is the best time to ask for feedback. Tanungin mo, o kamusta pare? Nagustuhan mo ba talaga? Tapatin mo ko. Ano pa sa tingin mo yung mga humahad lang sa'yo na hindi mo nasabi kay coach kasi baka nahihiya ka? Ano pare? Pera ba problema? Ganito ba? Hingin mo yung feedback. So, dito rin papasok na you have to ask the right questions. Okay? So, dito rin sa pag-confirm mo ng agreement right after the presentation, you have to restate each points that's important to them. Yung mga bagay na importante sa kanila, yung kailangan nila. Tapos, explain mo yung details ng offer natin na susuporta dun sa gusto nila. Guys, one key para makuha mo yung deal or ma-close mo yung deal, dapat yung gusto nila, wag yung gusto mo lang. Tandaan mo, sila yung bibili, hindi ikaw. And parang ikaw lang din, pag bibili ka, di ba, hindi ka naman bibili ng something na hindi mo gusto. So mag-focus ka doon, something na nag-i-interest sa kanila. So ano ba yon? For example, okay, wait lang ha. Okay, malinaw sa step 1. So for example, ang interest niya talaga is kumita ng pera. Okay, iba-iba kasi tao. Okay, for example naman, si Sir Jason, Lloyd Jason, ang pinaka-interest niya nung napresentan siya is magkaroon ng freedom. 'Di ba? Si Ate Mimi, for example, kaya siya nag-elite is gusto niyang makapag-travel the world. Yun yung nakikita niya. So, you have to focus on that. Hindi kasi ang tendency ng iba is dahil alam nila malaki pwedeng kitain dito, pera lang. Pera. What if nga yung tao hindi niya gusto yung puro pera lang? 'Di ba? So kung ano yung kaya you need to listen. Hindi pa pwedeng guys tayo lang lagi nagsasalita. Dada ka lang ng dada, tapos tatanungin mo, nagustuhan mo? Walang ganon. Art of closing the deal, art of sales. Kailangan mas marami silang sinasabi. Mas malaman mo kung ano yung nasa loob nila. Mailabas nila yon. Why? Kasi para kang doktor. Kung ano yung sasabihin nila, sosolusyonan mo lang. Nagets nyo? So, paano mo masosolusyonan yung nararamdaman niya or ano yung kailangan niya kung hindi mo alam kung ano yung kailangan at gusto niya? Dahil ikaw lang yung lahat ng salita. Dahil sa sobrang passionate mo, sa sobrang aggressive mo, binomba mo na ng lahat ng alam mo. O, alam mo ba, ganito, ganyan. Alam mo ba, ganito, ganyan. Daming yumaman dito, ganito. Yung para ka ng rapper, hindi ka na mapigilan. Tapos yung yung prospect mo parang na-stand na sa'yo. Di ba? Kaya minsan, nararamdaman ng iba parang, nabudol ata ako. Sumali tapos hindi niya alam ba siya sumali. Di ba? So, kailangan mas maganda yung nagkakaintindihan kayo. Okay? So, malinaw ba yon? Guys, 30 participants na tayo, nakakatuwa naman. Di ba? Okay lang ba palakpakan niyo yung bawat isa? Di ba? Dahil 30 participants tayo ngayon. Okay? Pero before that, okay lang ba? Sige, bago tayo mag-proceed sa step 2, are you learning, guys? Natututo ba? Yes. Bago tayo mag-proceed sa step 2, dahil 30 na tayo ngayon, okay lang ba mag-picture muna tayo bago kayo mawala lahat? Baka mamaya, isa-isa kayo mawala. Mag-picture muna tayo, mag-on cam muna lahat para meron na tayong magandang copy ng screenshot ng training natin. Okay? So, I request, please on cam na kayo, guys. Ayan. Pakita nyo na yung mga sarili nyo. Ayan. Diba? Kaya naman pala mag-on cam, off cam man nyo ako. Di ba? Kayo talaga eh. Sige. Okay, 3, 2, 1. First page. Okay, 3, 2, 1. Smile. Yeah.
Oh, guys, yung mga kaya mag-on cam kayo. Unfair sa iba. 3, 2, 1, smile. Imagine nyo, yung grand mentor nga natin, naka-on cam, tapos ikaw, nag-aaral ka pa lang, off cam ka. Nakakahiya. Talaga eh. Nakakahiya. Diba? Ayan. So, guys, mabalik tayo ngayon sa step 2. Punta na tayo sa step 2. Malinaw ba yung step 1? Baka meron kayong malinaw naman siguro, no? So, I hope na sinusulat mo nga at na-absorb mo. So, ayan, pagka-picture, may naglibag at isa. Kitang-kita. Ayan. Okay? So, next. After nung step 1, step 2, kailangan ma-establish mo yung credibility mo. Okay? This is very important. Lalo na yung negosyo natin is malaking portion or malaking factor ang trust. Tama? Do you agree? Sobrang laking Yes. factor ng trust sa negosyo natin. So para ma-establish mo yung credibility mo sa pagpa-follow up, kailangan ipakita mo at iparamdam mo sa kanila why you and your team can be trusted. Hindi lang ikaw, dapat pati yung team. Ipaparamdam mo dun sa prospect mo na karapat dapat kang pagkatiwalaan. Hot market mo pa yan, warm market, or even cold market. Mas more na kailangan mong iparamdam sa kanya na you are trustworthy. Di ba? So, ito, crucial siya. Di ba? Kailangan dito, para magawa mo yan, you have to be genuine. Okay? Genuine. Ibig sabihin, dapat maganda yung intention mo sa kanila. Hindi pera-pera lang. Okay? So, dito rin, kailangan mong mapakita sa kanila na yung ino-offer natin is i-fulfill yung pangangailangan nila, guys. Kasi nga, ang negosyo natin is about providing solutions to their problems. Okay? So, doon ka dapat magaling to provide solution. Di ba? To give an answer to their question sa buhay nila. Kasi di ba marami sa atin, for sure, for the longest time, ang pinaka-big question mark sa atin is, bakit ba hirap akong umasenso? Bakit ba hindi ako umaasenso? Anong opportunity ba yung dapat kong gawin? Yun ngayon, dun ka papasok ngayon. Dun mo ngayon ipapasok si ACES. Di ba? Na ipoprovide mo lahat ng answer, ng solution sa mga tanong niya at sa problema niya. So you have to demonstrate the reasons that they should trust you. Okay? So ito, again, malaking factor yung trust. So kailangan, ikaw mismo, you have to present yourself that you are trustworthy enough. Gusto nyo malaman kung gusto nyo makakuha ng tips kung paano kahit di ka nagsasalita is makakuha ka ng onting trust sa kanila? Sinong gusto? Taas kamay. Or makreate mo yung credibility mo nang hindi ka nagsasalita. Okay. Ito marami may gusto pero tandaan nyo, okay, hindi lahat ginagawa kahit na ilang beses na namin sinasabi to. Guys, to create slight credibility for yourself, ang pinakamalaking makakatulong sa'yo, alam mo kung ano? Pag nagpo-post ka sa wall mo. Pag nagpo-post ka sa wall mo. Ang tanong, tingnan mo yung Facebook profile mo ngayon. Kamusta? Sa tingin mo, ikaw ba mismo magtitiwala ka kung mag-aalo ka ng negosyo? Paniniwalaan mo ba talaga yung sarili mo? So, bakit ko sinasabing very, very important yung nagpo-post ka sa Facebook to create credibility? Kasi meron akong prospect before na ganyan. Tinanong ko siya bakit sa akin siya nag-inquire. Kasi cold market eh. Okay? Ito, pakinggan nyo guys kasi mas marami kayong minsan natututunan based on our experience. Guys, nag-inquire siya, cold market, napresentan ko siya, nag-pay in siya, tinanong ko siya, bakit ka sa akin nagtanong? Bakit sa akin ka nag-inquire? Sa dami na nagpo-post. Alam mo, sabi niya, isa lang. Coach, tinignan ko kasi yung profile mo. Nakita ko kasi, mapagkakatiwalaan ka. Based lang dun sa profile, Nakita ko mapagkakatiwalaan ka. So, ibig sabihin, effective pala yung posting ko. Why? Ano ba pinopost ko? Una, lifestyle. Pag pinopost ko yung mga cheque, paminsan. Pag pinopost ko yung mga taong tinutulungan ko, yung grupo natin, yung trainings, yung mga ganyan. So, alam niya, etong taong pagkakatiwalaan niya, seryoso dun sa ginagawa niya. So, paano mo ngayon mapoportray dun sa prospect mo kung wala siyang makita sa'yo? Hindi magiging effective kasi bakit? Wala kang backup.
Pag puro words lang, sinabi mo, hindi, pagkatiwalaan mo ko, ganito ako, ganyan, seryoso ko, ganito ako, ganyan. At syempre, at the back of their mind, asan yung resibo? Asan yung patunay na talagang seryoso ka? Ang unang hanapin, resulta mo. Unang hanapin, asan yung mga postings mo? Kasi bakit? Yun lang naman yung magpapakampante sa kanya. Okay, kaya ko pagkatiwalaan to. For example, nakita ko for example, si Ate Lorna. Ay, nakita ko, nag-post si Ate Lorna, meron pala siyang poster, top 8 pala siya ng company. Pwede ko pagkatiwalaan to, seryoso to. Nagets? So kung wala ka pang ganun, so you have to create a brand for yourself. You have to create your own image para ma-portray mo sa kanila na I'm trustworthy enough para pagkatiwalaan mo na negosyante ako, ginagawa ko talaga ng maayos na negosyo ko para sumali siya sa'yo. Nagets, guys? O for example, ganito, si Shalimar, kunyari, prospect ko. Hindi naman kayo magkakilala. What if, in-approach ko si Shalimar, gusto ko siyang mapresentan lang muna. Syempre, ang unang gagawin niya, i-background check niya ako. Tingnan niya yung profile ko. Tama? What if, pagtingin ni Shalimar, ang inaalok ko sa kanya negosyo, pagkakitaan, chance niya yumaman, tapos makita niya yung profile ko, puro memes. Maniniwala ka ba, Shalimar? Puro memes lang. Puro kalokohan. Syempre, hindi. Parang feeling mo, parang lulukoy lang ata ng taon to. Di ba? So, kumbaga, ayaw man natin mang-judge, pero nandun talaga, nandun na sa nature nating mga tao na pre-judging tayo eh. Di ba? Nagpe-prejudge talaga tayo based dun sa nakikita natin. So, that's one way to create your own credibility. Okay? Kailangan totoo yung mga pinopost mo, di ba? Na nakikita nila na ginagawa mo talaga yung negosyo. Okay? Kaya nga sabi nga namin yan, yung mga travel incentive na yan, that's one way. Di ba? Kaya pinapahit sa inyo yung mga travel incentive kasi mag-create yan ng something. Di ba? Malaki yung impact niya sa negosyo mo, kapatid. Kung naniniwala lang talaga kayo lahat sa amin, guys. Kung papakinggan mo lang lahat ng sinasabi ng mga coach at mentor mo, makukuha mo rin yung resulta sanang gusto mo. Kaso minsan, ikaw mismo, pinagdududahan mo yung coach mo. Coach, tama ba yan? Coach, totoo ba? Kailangan ko ba talaga mag-post? Coach, totoo ba? Kailangan ko umattend ng training? Kailangan ko lang naman mag-invite. O ayun, kaya nung hindi ka umattend training, konting invite mo lang, na-reject ka, wala ka na. Tama? Kasi hindi mo pa alam, kala mo, alam mo na lahat eh. Okay? Kaya nga up until ngayon, imagine nyo, guys, si GM 14 years na po sa industriya. 14 years. Since 2009, nagne-network. Bakit uma-attend ng training? Kasi why? The business is innovating. Nag-iiba-iba na yung diskarte, nag-iiba-iba na rin yung learnings. So even si GM, gusto niya makapulot kahit minsan, di ba? Kahit minsan coming from you guys pag nag-share kayo. Ganon din kami. Okay, so malinaw yung step 2. Okay, proceed tayo sa step 3. I hope na natututo kayo guys. I hope na malaking ambag sa inyo to kasi nako, feeling ko after this, pag in-absorb mo talaga to, manggigigil ka magkaroon ng prospect ngayon ng pepresentan. Okay, step 3. So after mo magawa yung step 1 and step 2, step 3 na tayo. You have to address yung mga objections ulit. Kasi minsan nga, hindi sila totally nag-open up. Parang minsan sinasabi lang nila during the presentation, ito lang objection nila, pero meron pa rin silang kinikip na ayaw nila sabihin na meron pa rin talaga silang duda, meron pa silang ganito, ganyan. So, your role is to reach out to the prospect and address any objections they might still have. Kasi maraming sasabihin, gusto ko na, okay na, pero bakit hindi sumasali? Oo, ganito, go na ako for elite, go na ako for business, go na ako for starter package, pero dun sa kinomit na date, bakit hindi pa nagpe-pay in? So, ang role mo is, alamin mo, ano pa yung pumipigil sa kanya? Di ba naririnig nyo yan during pigaan? Ano pa yung pwedeng pumigil sa iyo? Bakit hindi pa tayo nagsisimula? So, again, ask the right questions. Dapat yung tamang mga tanong ang itatanong mo sa kanila. Okay? So, use empathy. Gamitin mo rin yung empathy, evidence, and testimonials to reassure them that they are making the right decision. Napaka-importante niyan, guys. Yung ma-reassure mo sila. Yung maramdaman nila, ipaparamdam mo sa kanila that they are making the right decisions. 'Di ba? Show them how your solution will solve their problems and help them achieve their goals. Guys, 'di ba lagi namin sinasabi yan, for sure naririnig nyo na after presentation, kwento mo yung kwento mo.
Pagka pauwi na kayo, ikwento mo yung reason mo kung bakit ka sumali dito kasi bakit siya yung makaka-relate sa'yo. Sa'yo siya makaka-relate, I mean. Di ba lagi namin sinasabi sa inyo yan, hindi lang natapos after presentation or pigaan. Binibigyan din namin kayong chance as the member to share your own story. Mag-testimony ka. Mag-provide ka ng evidence. Use empathy. Yan, yung second line na nakikita nyo ngayon. That is one crucial part ng pagpa-follow up. Di ba? Very effective yan, trust me guys. Yan din yung lagi kong ginagamit pag meron akong direct. Pag nagpa-follow up ako, nire-reassure ko sa kanila na hindi sila mapapahamak dito. Na tama yung desisyon nilang sumugal dito. Di ba? So you have to be confident. Again, with full conviction, nire-reassure mo sila. And magagawa mo lang din ulit yun. Again, mabalik tayo. Magagawa mo lang ma-reassure sila with full conviction is if ikaw mismo 101% yung belief level mo na kaya mo siyang tulungan dito. Okay? So, show them. Pakita mo rin yung solution. Paano yung solution mo will solve their problems. Yan. Parang ikaw din, kumbaga mismo, on your own way, pinipiga mo rin siya during the follow-up. So, it's all about problem solving, kapatid. Diba? Huwag niyong gawing komplikado yung pag-network or pagbebenta ng packages natin. Diba? Kung sa tingin mo, pag nag-elite package siya, makasolve ng problem niya, ayun, kwento mo, paano bang masosolve yung problem niya by doing that. Okay? Tapos kung paano makakatulong yun, achieve yung goal nila. Kasi for sure, yun din naman yung naging basis mo for your decision nung sumali ka. So, ikikwento mo lang din sa kanya yun. Malinaw, guys? Pwede mag-unmute ha? Malinaw? Yes. Ba't laging si Coach Renz lang nag-yes? Malinaw ba, guys? Pilipinas. Idol, hindi yata sila mamute. Bawal na kayo mag-unmute. Talaga? Wait nga. Bawal sila yata mag-unmute. Kaya pala. So, kasalanan ko. Okay na. Allow participants. So, ayan. Pwede na. Try nyo nga. Kaya pala eh. Yes, 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 Coach. Yan na po. Pwede na po. Pwede na po. Yes, Coach. Okay na, Coach. Yes, Coach. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Coach. Kaya pala, ang iingay nyo na pala, hindi ko alam. Akala ko dalawa lang kami ni Coach Renz dito sa Zoom. Thank you so much. Buti na sabi ni Coach Renz. Yan, mute ko na kayo ulit ha. Yan. Guys, thank you ha. At least naramdaman ko yung energy nyo. Parang feeling ko kanina parang ayaw nyo na makinig sa akin. Yun pala, hindi lang pala kayo makapag-unmute. Okay? So are you learning? Thumbs up na lang, huwag na mag-unmute. Are you learning, guys? Malaking bagay ba sa tingin nyo? Yung mga natutunan nyo tonight? Guys ako naniniwala ko after this, panggigilan mo ngayon magka-prospect. Tapos i-try mo lahat ng tinuro ko sa'yo ngayong gabi. I-try mo lahat. Di ba? Yan, maging basis mo yan. Pag nagka-prospect ka, ito sabi ni Coach ito raw gawin ko, tawagan ko daw Kahit ngayon nahihiya ka, tawagan mo. Di ba? Dapat ngayon, nagnenegosyo ka, wala ka ng hiya. Wala ka na dapat hiya. Okay? Walang yumamang mahiyain, kapatid. Okay? And sabi ko nga, bakit ka mahiya? You are the provider of the opportunity. Ikaw yung provider ng magandang blessing. You should be proud of it. Okay? So, onti na lang mga kapatid, kapit ka lang dyan, malapit na tayo dahil step 4 na tayo. Ayan, step 4. Yan, thank you at may pumapala na. Okay? Step 4. Yan, narinig nyo na to before for sure. Diba? Yung sense of urgency. Okay? So, ikaw rin gagawa niyan kasi for sure, ginawa rin naman namin yan during the pigaan. Pag nilalatagan namin, ginawa na rin namin yan. Pero, kailangan mo pa rin i-follow up na galing naman sa'yo. Ikaw naman mag-create ng urgency sa kanya. Okay? So again, it's all about storytelling. It's all about, yan, totoo, storytelling talaga yung negosyo natin So, depende yan kung paano mong i-deliver yung kwento mo. Yan, tulad yan. So, you have to reach out to the prospect and address any objections they might still have. Ito, tapos na pala yan. Sorry ba? Naulit ba? Oo nga, no? Wait. Mali. Okay. So, naulit pala yan. Pero, sige, anyways, disregard nyo yung naulit na lines. Pero,
ang pinaka-point to create the sense of urgency is you have to do it now. Kailangan maramdaman nila, okay, na hindi na kailangan tong patagalin. Di ba for sure naririnig nyo yan? Wait nga guys off-cam ko lang saglit. Ay, stop share ko palitan ko yung slides para pwede nyong kopyahin Okay? So, sa urgency kasi, yun talaga yung pinaka-crucial. Wait lang hanapin ko Sino dito yung nakarinig na kailangan ng sense of urgency? Sige nga. Or ikaw, nung pinapasali ka, bawal pa rin ba kami? Yan. Okay. Okay, palitan ko lang yung slides saglit, guys. Wait a minute. Para meron kayong babalik-balikan. Naulit pala siya. Naka-copy-paste ko lang. Okay. Saglit lang. Bigyan niyo lang ako, mabilis lang to. Push. Yan. Diba? Sige nga, share nyo nga sa akin paano kayo nakapag-create ng sense of urgency. Ate Lorna, sige nga mag-share ka saglit. Gusto ko marinig. Coach, pwede din natin pwede lang example, coach, kung sakaling 'di ba? For example, pag merong magkasakit. Pag mayroon kasi magkasakit, saan ba tayo pupunta? So, talagang manghiram tayo ng pera, 'di ba? So, pwede natin 'tong gawing sense of urgency para at least dito kung gawin natin 'tong madalian, makapag-ipon tayo ng income na sa pagdating ng emergency cases, hindi na tayo kung saan-saan manghiram. Kasi gawaan naman natin ng paraan talaga, coach, para tayo magkaroon ng income para pambayad sa hospital. So bakit hindi na lang gawin ngayon? Correct. Na ito yung gagawin ng paraan para Correct. hindi na tayo maghirap kasi long term po ito. So pwede rin, coach, yung sense of urgency na kailan ba natin umpisahan? Ngayon kasi nag-start pa lang yung company. So ngayon kailangan mag-start tayo kasi kapag once na tayo yung nauna, halos lahat ng mga tao na maipasok natin, for example dito sa Ilocos, lahat tayo dyan, carry sa atin kasi tayo nag-start sa grupo. Pwede natin gamitin yung maganda na tayo yung nauna sa pag-start ng company. Tayo yung mga pioneer pa rin. Correct. Si Ma'am Ganun po. Ging. Ma'am Ging, meron ka ba mga diskarte kung paano ka nakakapag-create ng sense of urgency sa mga prospect mo? Okay, mukhang wala si Ma'am Ging. So anyways, okay na guys. Na-type ko na ulit. Ayan, share screen ko sa inyo ulit. Yan. Ito na. Very important din tong sense of urgency para at least, di ba, tama yung sinabi ni Ate Lorna. Crucial kasi siya kapag ang tawag dito, minsan kasi, ito guys, share ko sa inyo. Minsan kasi tayo, dahil nga nahihiya ka, dahil natatakot ka na papainin siya ng mabilis, gusto mo na, sige, kung kailan mo na lang gusto. Guys, most of the time, hindi natutuloy yung pay-in pagka ganon. Okay, kasi hindi ko yung nagdi-dictate ng ball game. So, dito, ayan. So, one of the biggest challenge, nakikita niyo na yung slides, tama? Okay, napalitan ko na siya. So, one of the biggest challenges in closing is overcoming the prospect's inertia or procrastination. Okay, yan kasi yung problem nating mga Pilipino, yung mag-procrastinate. Kaya kami, pag nagbibigay kami ng deadline sa kanila, talagang dapat mabilis. Okay, so doon din papasok yung 48-hour rule mo. Okay, so they might be interested in your offer. For sure, marami na kayo na-encounter, tama? Na prospect mo, interesado naman. Taas ng rating, 10 out of 10. 11 pa minsan. Baliw na baliw. Pero, they might have other priorities, di ba? Experience, may nakarelate. Di ba maraming ganung prospect na interesado naman pero may ibang priority. Okay? So to prevent them from backing out, para hindi sila mag-back out, you have to create a sense of urgency. Paano? Paano, coach? You can do this by highlighting the cost of inaction and the benefits of early action. Okay? Explain the cost of a missed opportunity. Okay?
So malinaw guys ha, balik ako sa inyo. Nagets niyo yung point? 'Di ba? Explain mo sa kanila, i-highlight mo na kapag ito, 'di ba, ito ha, for sure kung nag-observe ka, kung observant ka during presentation in PIGA, lagi mo naririnig to sa mga coach mo, na hina-highlight namin yung pag dinelay mo yung action. Ano yung mangyayari? Di ba unang-una may miss out mo yung positioning? Which is technically true. And ano naman yung benefit pag nag-decide ka today? Kuha mo naman yung position. Okay? Yes. So you have to explain to them. Ipapaintindi mo talaga sa kanila yon. Kung kailangan isubo mo sa ngalangalan nila yon, maintindihan nila, gawin mo. Kasi why? That is the only way to create sense of urgency. Bukod dun sa fear of missing out. 'Di ba? Yung takot na ma-miss out yung opportunity, isa pa yon. Pangalawa yan, yung time. Maraming ways to create sense of urgency, yung time. O for example yan, ilang taon ka na ba? Si Shalimar, ilang taon ka na, Shalimar? 31, 32, 33, 34? 34, coach. 34, for example. O ngayon, paano ko makakapag-create ng sense of urgency sa edad na 34 years old na kausap ko? So ako, ang diskarte ko, 5 years from now, tatanungin kita, 5 years from now, Shalimar, pag hindi mo ginawa to sa ACES, ano buhay mo? Sa tingin mo ba, asensado ka na? Sa tingin mo ba, nakuha mo na yung dreams and na-achieve mo na yung goals mo? Or sa tingin mo, hindi pa rin? So kung ngayon, ang sagot mo sa akin is hindi pa rin, ibig sabihin, meron ngayon akong leverage sa'yo. Na kaya kita ngayon bigyan ng mas matinding sense of urgency na gawin to. Kasi bakit? Kung meron ka ng alam na solution before para kumasenso ka, bakit ngayon hindi pa nangyayari? Ibig sabihin, hindi mo pa talaga nakikita. So why not? Gawin mo tong ACES, bigyan mo ng chance. Ngayon, position ka, 2 years from now, 3 years from now, for sure na bago yung buhay mo pag sineryoso mo siya. So alam mo yon, guys, simple logic lang ang networking. Kailangan marunong ka lang magpa-realize sa tao ng mga bagay-bagay. Hindi siya mahirap. Hindi siya technical. Kaya nga kahit sino pwedeng gawin to eh. Kasi hindi naman ako matalino guys eh. Sakto lang. Hindi ako matalino. Pero simple lang kasi ako mag-isip. Di ba? Kaya ko mag-justify ng mga bagay-bagay. Kaya ko magpa-realize sa'yo ng mga bagay-bagay. And ganun lang gumagalaw ang pagko-close ng deal. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Di ba? Oo, may perang ilalabas, pero kaya naman balik eh. Explain mo sa kanila paano gagawin yun. Paano silang kikita, paano babalik yung pera, paano ganito ganyan, paano ganito ganyan. Bakit kanila pagkakatiwalaan? Ganun lang siya. Okay? So again, it's more on telling a story. So malinaw ba tayo sa step 4? Or gusto niyo makita ulit yung slide? Okay na? Clear pa ba Yes, ako? Hindi naman ako choppy. Clear po, coach. Okay, that's good. Grabe, 34 na tayo. Oy, nakita ko si Edward. Guys, palakapan niyo naman si Edward, oh. Si Edward na taga Bayrock. Lupit talaga nito ni Edward. Eh. Guys, nasa work, imagine, umaattend, nandito sa Dubai yan. Ha? Oo. Walang pakialam sa boss niya yan. Kahit mapagalitan yan. Okay, yan yung palaban. Okay? So I hope na nasimulan ni Edward, no? Ayan. So next, ayan na, okay na? Ibig sabihin, the time is now. Okay? So last line dyan, explain the cost of a missed opportunity. Paliwanag mo sa kanya kung ano yung nami-miss out niya pag hindi niya ginawa to. Okay? That is one way to create sense of urgency. Napaka-importante nitong step 4, guys. Dito kami minsan bumababad. Kasi syempre, gusto namin magka-pay-in agad eh. Gusto namin magka-pay-in ka agad. Gusto namin tsumeki ka rin agad. Di ba? Lahat naman gusto yun eh. Di ba? So, napaka-importante niyang sense of urgency na yan. Dapat ma-absorb mo yan. Dapat matutunan mo paano gawin yan. Okay? So next, step 5. Ito na. Ito na yung tinatanong ko sa inyo kanina. Yung isa sa pinakamahirap gawin. Ask for the sale. Di ba? Tanong mo na. Okay? The most important step in closing the sale is to ask for the sale. Tanungin mo na. Magpa-process na ba tayo? Yes or no? Elite ba or business or starter? Diba? Diyan minsan, alam mo yun, dinadaga yung mga members. Natatakot kasi again, natatakot ka pa rin ma-reject at the end of the day.
That's it. Takot ka pa rin ma-reject na sabihan ka ng no, na hindi natutuloy kasi nag-expect ka na, alam mo yun, pero hindi. Ganun talaga. Kailangan mong sabihin yan. Wala kang magiging benta hanggat hindi mo masasabi yan. Or hindi mo kayang itanong yan sa kanya. So you need to be assertive and confident and ask for their commitment. Lakasan mo ng loob mo. Confident ka lang dapat. Ramdam dapat sa yung confidence level mo. Yung belief level mo na o ano. For example, yan. Kumbaga, kailangan kasi, ano mo yun, minsan kailangan maging alpha ka. Hindi pa pwedeng lagi ka lang na ikaw yung ganito, ganyan. Hindi, dapat minsan ikaw yung nagdi-dictate ng ball game. Diba? Dapat maramdaman mo sa sarili mo yun na ako yung magdi-dictate nito. Diba? I-deal kita kung gusto ko or hindi. Ako yung ganito, ganyan. So, para maramdaman mo yung ganyan, para maging magaan ngayon yung pag-close mo ng deal. So, ask mo yung commitment. O ano pare? O, okay tayo, transact tayo bukas, 2 p.m. Ganun, diretsahan, straightforward, wala nang paligoy-ligoy pa. Minsan kasi, close deal na dapat, pero ang dami pang palabok na sinasabi. Ngayon, dun pa minsan nagka-cancel. Nung nagsabi na ng yes, dapat ang automatic na sagot mo dun, sige pare, kailan tayo? Bukas? O sige, bukas transact na natin. O ngayon, senda na kita ng link. Transact mo na. Yung iba kasi, alam mo yon, sa sobrang passionate, dahil na-overwhelm ka nung nag-yes, ang dami pang sinabi, uy, alam ba, talagang thank you, yayaman ka talaga dito, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, hanggang sa na-off pa siya sa'yo. Maraming ganong instances. Basta pag nag-okay na, nagbigay ng commitment, doon ka lang magbe-base. Okay? So, the key is to make it easy and clear for them to say yes. And to overcome, to overcome any last-minute objections or hesitation. Yan, crucial yan. Kasi maraming, alam mo yun, papunta na ng office, magtatransact na, nagdududa pa, or minsan nagbabago pa isip. Oh, diyan papasok ngayon lahat ng natutunan nyo kanina from step 1 to step 4 or step 5. Di ba? So, aalisin mo ngayon lahat ng doubts, aalisin mo lahat ng hesitation. Di ba? Yun yung sinasabi ko na kailangan makuha mo yung trust nila kahit na kinakabahan yan. Di ba? Dapat kahit kabado yan, tutuloy yan dahil naniniwala siya sa'yo. Kasi marami naman talagang ganon. Di ba? For sure, isa sa inyo dito na umattend sa Zoom na kabado ka rin naman nung sumali ka. Pero ginawa mo kasi bakit? Nagtiwala ka doon sa taong kausap mo eh. Correct? O, ganun din dapat maramdaman ng mga prospect nyo guys. Ma-overcome nila yung fear. Ma-overcome nila yan. Yung hesitation, matanggal yan. Yung last minute na objections na yan. So, again, after nung lahat, nung step 1 to 4, ask for the sale. Tanungin mo na, mag-push through ba tayo or hindi? Okay? Gagawin ba natin or hindi? Kasi kapag hindi, hahanap ako ng ibang tutulungan ko. That's it. Be firm. Maging firm ka, wag kang magmakaawa sa kanila. Okay? Hindi effective na mararamdaman pa nila na nagmamakaawa kasi ang magiging dating mo pa noon is gustong-gusto mo silang pagkakitaan. No. Huwag kang masyadong maghahabol. Huwag mo ipaparamdam. I mean, pwede kang maghabol pero huwag mong paparamdam na totally parang kailangan mo sila. It's the other way around. Kailangan maramdaman nila na ikaw yung kailangan nila. As in, dapat ramdam nung kausap mo, ikaw yung kailangan nila. Why? Kasi again, you are the provider of the opportunity. Okay? Malinaw, guys. Malapit na. Yes. Dalawang step na lang. Yes, Di pa coach. rin ba kayo nakapag... Yan, di ba? Okay, malapit na. O guys, maganda ba yung topic? Nagugustuhan niyo ba yung topic natin? Yes, coach. Yes, coach. Yes Okay. po. Yes, Excited coach. ba kayo malaman? Excited na ba kayo malaman yung step 6 at step 7? Parang Yes, excited coach. na kayo. Parang feeling nyo siguro makakapag-close deal kayo ng elite Yes, mamaya. No? Oh, Yes. No? Parang feeling nyo magkakaroon kayo ng on-the-spot na elite pagka natutunan nyo yung step 6 at step 7. Di ba? Coach. Guys, yes po. I appreciate all of you. Appreciate ko kayong lahat dahil ang dami natin kahit paano marami tayo compared sa mga last na trainings natin. And nakikita ko ngayon na talagang nakikinig kayo na mabuti. And kami mga coaches nyo, pangarap namin to. As in, pangarap namin to na mag-gather kayo, na makikinig kayong lahat, na talagang matututo kayong lahat. Kasi why? Ang main goal namin, okay para FYI ang main goal namin,
ma-duplicate namin yung sarili namin sa inyong lahat. Imagine mo, edi ang bangis ng team natin nun. Ang lupit ng team natin nun. Kahit saan ka ngayon dalhin. Paano ko nasabing lulupit kayo, guys? Imagine nyo, I don't know kung nakwento na sa inyo to. Si Ate Lorna, kung coach mo siya, tapos si Ma'am Ging, kung coach mo siya, alam nyo ba nung travel incentive nakapag-close deal ng mga elite yan dito? Guys, imagine nyo, lahat kayo ganun. Kahit saan ka pumunta, kahit saang bansa ka dalhin, kaya mong magpa-pay-in, kaya mong magpalaki ng negosyo. Yun yung gusto namin para sa inyong lahat. Kaya ine-equip namin kayo. Okay? Etong ginagawa natin, equip to. Ine-equip namin kayo para, for example yan, si Sweet. Bukod kay Ma'am Ging, marunong na si Sweet, edi kahit magkahiwalay sila, si Ma'am Ging nasa Davao, si Sweet nasa Jensan, kaya na. Di ba? Independent distributor ang tawag doon. Si Shalimar ganun din. Tapos si Ate Lorna, for example, si Shalimar natuto, si Sir Romel natuto. O si Shalimar nasa Ilocos Norte, si Sir Romel nasa La Union, si Ate Lorna Ilocos Sur. Imagine nyo, tatlo kayong gumagalaw. That is networking. Leverage. And soon, pagka nagkagrupo ka, ito rin ituturo natin sa kanila. Kasi why? Pag hindi natin sila tinuruan, pag hindi mo tinuruan yung grupo mo, pagod ka din bilang upline. Burnout ka rin bilang upline. Okay? So, kaya nga tayo tinawag na team. Okay? So, yan na. So, ito na, step 6 and step 7, guys. Okay? Malapit na. Anong oras na dyan sa Pilipinas? 9:25. Okay, maaga pa. Maaga pa. Okay? So, step 6. Yan. Follow up until the deal is done. Huwag kang titigil, kapatid. Huwag kang titigil. Don't stop until the deal is done. You need to keep the prospect engaged. Ayan, ito importante rin to, kapatid, sa follow-up. Dapat engaged pa rin sila sa'yo. May connection pa rin sila sa'yo. So, sabi dito, keep the prospect engaged and excited about your offer and prevent them from changing their mind or being influenced by someone. Diyan nagkakatalo madalas. Pag na-impluwensyahan sila ng iba. Kaya, dun ka dapat maging persistent. Dapat maya't maya, binabaliw mo, kinikwentuhan mo ng mga activities mo, sinesendan mo ng mga pay-ins nyo, mga transaction, lahat ng nakikita mo sa GC, isend mo sa kanya, para engage pa rin siya. Hindi siya nawawala sa radar. Hindi man siya sumali agad, pero dahil engage siya, nakikita niya yung activities, nakikita niya yung progress ng negosyo mo, mapapapayin mo pa rin. Tulad nung kinikwento ko sa mga minimentoran ko dito sa Dubai. Ang pinakamatagal na papayin ko, guys, imagine, nilatagan ko, ito atin na yung gaano ka-persistent to. Baka mamaya kasi ikaw mismo ang dali mong mag-give up. Guys, nilatagan ko December 2019. Again December 2019. Alam nyo kailan sumali? Tanong nyo sa akin kailan. Kailan po, Kailan? Coach? Kailan, coach? Sumali sa akin yon. Cold market ko kasi yon, police. Okay, pumunta siya ng office before, pinresentan ko, nagustuhan niya, pero ang problema niya that time, wala na siyang ma-loan. Wala na siyang pera. Pero gusto niya mag-elite. Ngayon, dahil alam ko interesado siya, and hindi pa rin naman siya nag-no sa akin, or kahit minsan nag-no siya sa akin, alam ko pa rin, ramdam ko pa rin interesado siya. Alam niyo kung bakit alam ko interesado? Every time nagme-message ako, nagsisin siya. Hindi man siya nagre-reply, pero nagsisin. Kasi sa akin, isa lang naman eh. Dahil cold market tayo, hindi mo naman ako kilala. Kung talagang ayaw mo na, pwede mo akong i-block anytime. Pwede mong hindi basahin yung message ko. Pero bakit mo binabasa? Ibig sabihin, gusto mo pa rin malaman kung ano nangyayari. Correct. Diba? Guys, imagine, December 2019 pinresentan ko. Hindi ako tumigil. Nag-pay in December 2020 after 1 year. Tama Ngayon talaga. tanong, sa'yo, baka mamaya 1 linggo mo palang kinakausap. Yan. Okay? Balik, nandito na ba ako ulit? Nandito na Yes, ako? yes. Clear? Ayan. Oh, Yes, guys, po. imagine, baka mamaya sa'yo, yung pina-follow up mo, 1 week pa lang, inayawan mo na. 2 weeks pa lang, inayawan mo na. 1 buwan pa lang, inayawan mo na. Feeling mo na agad, coach, ayaw eh.
Hindi. Guys, ang suggestion ko is this. Habang pina-follow up mo kasi siya, dapat nagne-next ka rin. Hindi dapat nakafocus ka lang sa isang taong pina-follow up mo. Why? Ikakabagal mo yun. Ako, Tama. ibig sabihin, from December 2019 to December 2020, siya lang ba yung gusto kong pasalihin? Hindi. Nung pinresent nyo siya after December 2019, kumausap na ako ng marami pang iba. Marami nang sumali rin ng iba, pero binabalikan ko pa rin siya. Kumbaga para mong inaalagaan, tinataniman ng tinataniman, hanggang sa magbunga lahat. Pero, bukod doon, nag-next na ako. O sige, ayaw mo pa ngayon? Sige, next muna ako, hanap ako iba. Marami na sumali along the way. Siyempre, 1 year yun. Guys, huwag kang mag-focus. Alam mo kung bakit apektado ka sa follow-up? Kasi isa lang yung pina-follow up mo. Kung bakit nagdadamdam ka pag nag-no sa'yo, kasi isa lang yung pina-follow up mo. Try mo, damihan mo sila. Para pag nag-no yung isa, pala ka dyan, meron pa akong 5 dito. Di ba? Kahit ayaw mo, meron pa akong 5 dito, ayaw mo ko reply, di ba focus ako dito, tawagan ko sila. Tama. Ganun siya. Oh, yan. Nung dati, 90 days challenge din namin, ganun ako. Sabi ko sa inyo kanina, tawag talaga ako. Makita kong online yung prospect ko, kahit di na ako sinisin before, ilang buwan na, tatawagan ko. Kung baga, ang mindset ko, pag sumagot ka sa akin, edi good, may chance ako mapapayin ka. Pag hindi, okay, next ako. Ganun ang mindset. Pag sumagot, okay. Pag hindi, next. 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 Don't settle dun sa nag-iisang tao na feeling mo siya yung agila. Kasi kung agila talaga yan, dapat sumali yan or naramdaman mo yan. So, wag mong pilit yung sarili mo. Wag mong ipagpilitan yung sarili mo sa kanya kung ayaw niya talaga or ayaw pa niya. Diba? Minsan, yung no, tandaan nyo to guys, minsan, yung no, ibig sabihin yon not now. Hindi ngayon. Kasi hindi akma sa sitwasyon. Hindi akma sa senaryo ng buhay niya right now. Tulad nung nangyari sa akin. Hindi ubra ng 2019 eh. Pero December 2020, nung binalikan ko siya, bigla na lang na, sige coach, okay na. Sali na ako. Imagine. Di ba parang ngayon, bonus siya kasi hindi ko naman na ina-expect na mag-pain siya eh. Okay? So, guys, malinaw? Oh, last step na tayo ha. Last step, step 7. Yan. Step 7. Ito. Sa networking, hindi pa pwedeng walang ganito, guys. Hindi pa pwedeng binentahan mo lang ng package tapos goodbye na. Hindi pa pwedeng ganon. Dahil hindi tayo direct selling lang na binentahan mo lang ng gluta or binentahan mo lang ng sabon tapos okay na. No. Diba? You have to build long-term relationship, guys. Kahit na pasali pa lang yan. Don't disappear. Ayan, sabi. Dahil na-close deal mo na, di ba? Don't disappear after the deal is done. Or treat them as a one-time transaction, guys. Okay lang ba, guys, gawin mong sagrado to? Na lahat ng pasasalihin mo, you are responsible for them. Yes, coach. You are accountable sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo, guys. Kasi bakit? Hindi bihirong pera po yan, kapatid. Di ba? Hindi bihirong pera yan. Hindi natin alam saan galing yan. Niloan niya, sinanla niya, kung ano man sinanla niya, binenta niya, kung ano man binenta niya. Baka sinikap niya lang yan, pinangutang niya sa maraming tao, tapos pagsali niya, dahil kumita ka na, wala na. No. Hindi po yun yung kultura natin sa ganitong, sa team natin, sa networking natin. Sa team natin alone, hindi ganun yung gusto namin mangyari. Why? Kasi ang gusto natin, lahat kayo kumita, lahat kayo lumaki yung grupo. Kung sa ibang company, naranasan nyo na one-time transaction, one-time deal, tapos pinabayaan ka na dito, talagang sinisikap namin na hindi mangyari yon. Kaya nga, lagi ko sinasabi, guys, pagpasensyahan nyo na, minsan yung mga coach nyo, kung kinukulit ka, pagpasensyahan mo na, di ba? Kung pinupush ka na magka-result. Why? Ang ayaw nga namin mangyari is yung ma-feel mo na walang nangyari. Yung ma-feel mo na hindi ka man lang kumita. Pero sabi ko nga, you also have to help yourself. Ang pinakamalaking gagalaw dito, ikaw. Kasi minsan gusto namin, pero ikaw mismo ayaw mo pala. So mahirap talaga. So sabi ko nga, we can only do so much. Okay? So second line sabi, show them you care. Iparamdam mo na meron kang care sa kanila. Again, check your intentions, kapatid. Ano bang intention mo pag pinapasali mo yung mga tao mo dito? Gusto mo bang kumita lang? Kumita lang?
or gusto mo rin matulungan sila? Kasi pag ang intention mo tulungan sila, never kang madi-disappoint or never kang feeling mo mare-reject. Never kang malulow moral. 'Di ba kasi malinis yung intention mo. Pero madali kang ma-die down yung moral mo, mag-die down or yung energy mo mag-die down pagka ang tingin mo sa kanila 2-4. Pag tingin mo sa kanila, check eh. Kaya nadi-disappoint ka kasi nung hindi siya sumali, wala kang check eh. 'Di ba? So, ibahin mo yung perspective mo. Show them you care about their success. 'Di ba? Paramdam mo dun sa mga tao mo na gusto mo silang mag-succeed. Na pinapalakpakan mo sila pagka meron silang na-achieve, kino-congratulate mo, ina-appreciate mo sila. 'Di ba? And that you are there to support them and help them grow. I hope guys, no, sa lahat ng nandito na nararamdaman mo 'yan sa mga coach mo. 'Di ba? I hope nararamdaman niyo 'yan. Kasi yan lang naman yung intention namin kung bakit kami nagpapatraining sa inyo. Supposed to be, pwede naman na lumabas na kami ngayon, pumunta kaming office, tapos maghanap kami ng kausap eh. Pero bakit kami nag-i-spend time? Bakit kami nag-i-spend time sa inyo? Kasi nga, ganun namin naintindihan yung negosyo. Hindi namin kayo pwedeng pabayaan na basta-basta na lang dahil hindi ka nagre-reply o hindi ka pumapasok, is bahala na kayo. Hindi kami ganun. Di ba? Hindi ganun yung mga coach ninyo. Kaya okay lang ba? O, mag-unmute ka nga. Thank you ka nga sa coach mo. Kung sino man yung coach mo nandito ngayon. Thank you, Coach. Thank you so much, Coach Red. Thank you, Coach. Thank you, Ma'am G. Thank you, Coach Thank you po sa Michelle. lahat. Thank you, Coach Thank you, Red. Coaches. Thank you, JM. Thank you, Ma'am Velvet. Hey, Thank you po. di ba? Di ba ang sarap pakinggan pagka lagi tayong grateful, guys? Nawawala yung negativity sa katawan mo. You have to practice that. Di ba? Appreciate the small things. So, again, itong last step natin, by building this, pag nag-build ka ng long-term relationship sa mga magiging members mo at sa mga members mo, you can increase loyalty and retention. Ibig sabihin, okay, yung mga tao ngayon, magiging loyal sa'yo hanggang dulo. Why? Naramdaman niya kasi yung puso mo. Naramdaman niya kasi yung intention mo na kaya pala ako pinapasali nito ni Sir Romel. Gusto niya pala rin akong umasenso. Kaya pala ako pinapasali ni Mark kasi gusto niya akong tulungan dun sa mga financial problems ko. Kaya pala ako pinapasali ni sino pa ba nandito? Gawin ko lang yung example ha. Kaya pala ako pinapasali ni Edward kasi may pakialam siya sa mga anak ko. Guys, try nyo. Tandaan nyo. Try mo ganun maramdaman ng prospect mo. Tingnan natin pag hindi sumali. Again, eto meron nga kasabihan. People don't, tandaan nyo to ha. People don't care how much you know until they know how much you care. Isa puso mo yung linya na yon. Wala siyang pakialam sa lahat ng alam mo. Ang unang kailangan niya maramdaman, may pakialam ka sa kanya. Guys, palakpakan natin. May nakita ako nag-chat dito. Okay lang ba palakpakan nyo? Nandito si Ryan Tamundong. Di ba? Imagine that. Nagulat ako. Thank you. Nagulat ako. Andito pala siya. Hi. He is back. Wow. Di ba? Ayan. Nagulat lang ako. Ayan. Meron din. Pinapashoutout. Welcome, Hepe. Welcome, Hepe. Welcome natin. Welcome din natin si Ma'am Martina. From Baguio. Wow, saan ka sa Baguio, Ma'am Martina? Sa may bandang Tuba. Malapit lang siya sa Asin Road. Oo. Tuba. Okay. Tuba. Okay, so Welcome, welcome, Miss Martina. Martina. Welcome. Thank Welcome you. to our Thank you po. I hope marami kang napulot at natutunan. Okay, so guys, mabalik lang ako na-distract lang ako kasi meron akong nakitang familiar na pangalan na pumasok at Anyways, guys, again people don't care how much you know until they know how much you care. So, yun yung lagi mong isapuso. Dapat may pakialam ka sa tao mo. Gusto mo malaman kung totoong may pakialam ka sa tao mo? Guys, kapag may mga ganitong trainings, ang una mong hinahanap yung members mo. Correct. Okay? Doon mo mararamdaman
totoo ba talaga na may pakialam ako sa kanila or gusto ko lang kumita kaya ako pumapasok sa training, gusto ko lang ulit ng bagong cheque? Eh paano naman yung mga tao na hindi pa kumikita na nagtiwala sa'yo, na hindi uma-attend sa Zoom? Guys, dun mo unang i-practice that you care for them. Kung kinakailangan kulitin mo, tawagan mo para lang umattend sila sa training, para matuto sila, at least naramdaman nila na may pakialam ka sa kanila. Doon lalaki yung network mo, guys. Kasi hindi habang buhay kaya mong mag-direct, kapatid. It's not Correct. all the time na ibe-bless ka para magkaroon ka ng direct. Kahit makapag-direct ka pa ng diamond ngayon, pwedeng next month wala. Pwedeng next 6 months wala. Correct. Kaya ang main goal mo, di ba? Ayan, nag-a-agree si Ma'am Ging. Lakas pa magpa-pay niyan, pero tinan mo, agree na agree siya. Guys, Yes, hindi coach. naman ganun ginawa ang networking eh. Kaya nga siya tinawag na leverage eh. Di ba? Para tulungan. Benta nung iba, meron ka. Hindi yung 2 years ka na, 1 year ka na, 5 years ka na, ikaw pa rin yung nagdi-direct, ikaw pa rin yung nagkikreate ng sarili mong resulta dahil lang sa direct mo. Mapapagod ka. Mababurnout ka. Kaya gusto niyo maging madali para kumita ka dito? Sabihin mo. Sino gusto? Taas kamay. Gusto mong dumali lahat sa pag-network mo? Oh, lahat gusto, tama? Guys, ito pinakamagandang tip na iiwan ko sa inyo. Lahat ng sasali ngayon sa iyo, dapat matutunan niya yung negosyo mo. Hindi pwedeng hindi. No ifs, no buts. Dapat alam niya yung pinasok niya. Doon dadali ngayon. Magugulat ka. Check ka ng tuloy-tuloy. Kasi bakit? Hindi na lang ikaw yung may alam. Pati yung mga members mo down the line may alam. Eh kung malayo sila, edi advantage mo. Eh for example, may downline ka dito sa Dubai, natuto, tapos nasa Pilipinas ka, edi advantage mo, leverage mo. O ganun din, kung nasa Dubai ka, nasa kung saan ka man, tapos may downline ka sa Pilipinas, dahil ang training natin online, nagkikita-kita tayo, edi advantage mo pag natuto yun. Na hindi lang ikaw ngayon yung nagre-refer. Kung dalawa downline mo, 3 na kayo nagre-refer. So, mas malakas production ng 3 kaysa sa isa. Tama? So, ganun siya. Okay, so last thing, meron pa akong last slide doon. Quote lang naman to. Okay, na gusto kong iwan sa inyo, guys. Okay. Yan. Okay, ang sabi, the essence of selling is understanding your prospect's needs and convincing him or her you are the best one to help them. Yan. Dito umiikot ngayon yung negosyo natin. Okay? Dapat maintindihan mo yung pangangailangan ng prospect mo. Hindi yung pangangailangan mo yung importante dito, guys. Wala silang pakialam kung kailangan mong kumita dito. Wala silang pakialam kung yayaman ka or what. Ang gusto nilang malaman, what's in it for me? Kaya yun yung kailangan mong maintindihan. Ano ba yung kailangan ng prospect mo? And at the same time, you have to convince them that ikaw yung pinaka-best na tao na tutulong sa kanila. Yun yung dapat niyang maramdaman. Okay? Convince mo siya na sobrang swerte niya na ikaw yung tutulong sa kanya. Kasi bakit? Ikaw mismo, kumpiyansa ka dahil well-equipped ka. Alam mo, ang swerte mo. 'Di ba? Alam mo, ito, ganito pa para makandado namin sa kanila and maramdaman nila. Meron pa kaming ginagawa before, napulot namin to sa malupit dati sa Davao. Ito, sample. Sample lang to. Sa inyo, meron siyang ginawa na tinuro niya sa amin. Actually, kinuwento sa akin to ni Coach Eden. Tapos sabi ko, lupit doon Lalo sa mga cold market, sabi niya, para ma-close talaga niya yung deal, tapos magtiwala talaga sa kanya along the way habang nag-network, sabi niya, meron na bang kumamay sa'yo? Parang ganun, parang meron na ba sa buong talaan ng buhay mo, meron na bang kumamay sa'yo na hindi mo kakilala na sasabihin sa'yo na tutulungan kang yumaman? Di ba sasabihin wala? Tama? Sa inyo, tanong ko sa inyo, meron na ba nagsabi sa inyo na, sige, tulungan kitang yumaman? Meron na ba magsabi sa inyo na, ba wala pa? Wala Wala. po. O ngayon, dahil ang sagot ngayon, wala. O ngayon, sasabihin nyo ngayon, okay, dahil wala pa, ako nga pala si Michelle Loyola, ako yung tutulong sa'yo para yumaman. Kakamayan mo. Imagine that. Yun yung, iba yung impact nun.
Iba yung impact noon, talagang mag-goosebumps ngayon yung tao sa'yo na parang, shit, ikaw na ba yung pinadala ni Lord para yumaman ako? Diba? Na pag kinamayan mo, ginanon mo pa na mahigpit, yung firm na firm, parang ramdam niya, shit, parang tamang tao yung pinagkatiwalaan ko, mukhang ito na ata yung talagang tao magdadala sa akin or magtatawid sa akin sa hirap. That's it. Kailangan iparamdam mo sa kanila na you are the best person to help them. Nagets nyo? Guys, I hope marami kayong natutunan tonight. Okay? Kasi, honestly, personalized, pin-prepare ko talaga yung training for you. Okay? Hindi ko yan kinopya Tama. kahit no, lahat ng tinitraining namin dito sa inyo, guys, based on our experience. Okay? Kaya, alam mo yun, kung sa tingin mo, nagpipiga ka ng utak, mas nagpipiga kami ng utak para matuto kayo. Kasi ayaw namin na every training is paulit-ulit. Okay? Hindi ganon. Kaya Thank you, every Coach. training, nag-iisip kami, nagpe-prepare kami the day before pa, lahat yan. Kumbaga, para lang mas ma-absorb yun ng mas madali yung mga ano. Kasi kung, imagine, kung binasa ko lang lahat ng slides na yon, well, hindi effective yun. Diba? So, mas okay na sa akin na medyo matagalan tayo. Ang importante sa akin, ma-absorb mo and mas matutunan mo na mai-apply mo. Okay? So, anyways guys, yun lang naman. Actually, tapos na yung training ko. Pero I appreciate all of you. I hope yung numbers natin ngayon, sana maging consistent ganito. Lagi sanang minimum 30 tayo, 36 tayo. Tapos Yes. every week, habang dumadami, habang may nagkaka-pain, sana dumadami rin tayo ng dumadami. Kasi guys, tandaan nyo itong team natin, team mo to. Okay? Yung Arise, hindi lang namin team to. Yung Cardinals, hindi lang namin team to. Yung Team Miguel, hindi lang team ni Coach Miguel to. Team mo din to. Ibig sabihin, pag nakita ngayon, so imagine guys for example, si Shalimar ulit. Nakikita ko siya lagi dito, nauuna sa screen. Si Shalimar, may bago siyang guest, ay may bago siyang member. Pagpasok ng training, lagi sinasabi ni siya, or bago sa training, sabi ni Shalimar, uy, alam ba, lakas ng team natin. Ang daming magagaling, ang daming ganito, ganyan. Pagpasok ng training, makikita niya, 5 lang yun nandun, di pati si Shalimar napahiya. Tama? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin have to take ownership for the team. Ikaw mismo, huwag kang papayag na onti tayo kasi bakit? May mga members ka kayang pumapasok dito. Na alam mo ba, every time na pumapasok yung member mo dito, tinitingnan niya kung gaano tayo karami. So, ibig sabihin, ikaw bilang upline, ikaw bilang member, ownership ka din. Dapat marami tayo every training. Mapa-downline mo man or hindi, papasukin nyo guys. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami guys. Diba? Yun lang naman request ko eh. Ginagalingan namin para sa inyo. Sinasagad namin para sa inyo. Ang tulong na kaya nyong ibalik sa amin, guys, tulungan nyo kami magpapasok ng ibang members pa natin. Bakit ko gusto yon? Kasi nga, di ba, ganon kami mag-care sa kanilang lahat. Na nangihinayang kami dun sa mga taong hindi pumapasok. Oh, yung pag nakita mo, for example, yan, nagra-rally sa GC, na guys, pasok na kayo. Guys, tandaan nyo, GC nyo rin to. Pwede ka rin mag-chat dito. Hindi lang to para sa coach. Pwede ka mag-chat dito. Pwede kang tumulong magpapasok dito ng mga members mo kahit hindi mo members. Lahat, everyone is allowed. Okay? Again baka mamaya kasi feeling mo, nakakahiya nun mag-chat dun. Di dun pa lang, ulit, nahiya ka na naman. Partida, GC pa lang yun Oh, guys, lahat kayo pwede mag-chat dun. Diba? Practicein mo na. Practicein mo na dun pa lang kasi why? Darating yung time, tandaan nyo to guys, darating yung time magkakaroon ka ng sarili mong GC sa grupo mo. And for sure, pag sarili mo ng GC yon, dahil na-practice mo dito, magagawa mo effectively na pag meron ka ng sariling GC. And kahit ikaw din, pag may sarili ka ng GC ng team mo, siguraduhin ko sa'yo kapatid, ayaw mo rin na pag nag-chat ka doon, walang papansin sa'yo. Tama? Guys, hindi malaki yung hinihiling ng mga coach nyo. Tama? Correct. Hindi malaki hinihiling namin from you guys. Simpleng chat sa GC, simpleng pagpasok sa Zoom, enough na sa amin. Why? Kasi alam namin nakatulong na kami sa'yo. That's it. Diba? At alam na namin, meron kami may aambag sa'yo para mag-grow ka pa dito sa negosyo namin. Hindi nga kami nanghihingi sa inyo ng kahit anong bagay. Hindi nga kami nagpapalibre sa inyo, hindi kami nagpapabayad, hindi kami wala lahat yon. Diba? Ang tanging gusto namin, lumaki yung grupo natin. And paano yun? Yung tulungan nyo lang din kami
na hindi lang kami yung laging bumubuhat ng team. Imagine mo, pag kunyari 5 lang bubuhat sa 100 tao, hirap nun. Pero kung lahat tayo magtutulungan, bubuhatin natin yung buong team. Kung anong team ka man, I don't care. Pero lahat tayo, Team Arise, di ba? Kung bubuhat, tutulong ka sa pagbubuhat. Guys, imagine yung grupo natin sa 2024. Di ba? So, I hope, guys, na na-absorb mo yon. Di ba? Oh, ito. Last thing. After this, yung screenshot, pwede nyo i-post yan, pwede yung story, pwede yung gawin kung ano man yan dyan. Pero, suggestion ko, guys, para ma-excite yung mga members nyo, members natin na hindi naka-attend. Guys, okay lang ba? Lahat nung 36 na to, syempre meron kang GC, for sure, part ka ng isang GC. Okay lang ba lahat kayo is mag-share ka doon kung ano yung naging learnings mo. Okay? Share mo lang. Kahit short lang. Kung gusto mahaba, much better. Walang problema. Basta share mo sa GC kung marami ka natutunan, anong natutunan mo, ano yung pwede mong i-apply, ano yung naging realization mo, i-share mo sa GC, guys. Kasi bakit? One thing yun na pwedeng i-look forward ng mga hindi umaattend na, uy, ba't parang ang taas ng energy nila? Ba't parang ang dami na natutunan? Parang ang dami ko atang nami-miss out. Next time nga, pasok ako. Guys, sabi ko nga sa inyo, may ambag kayo bawat isa. Meron kayong value. May value ka dun sa GC na yun. Okay? So, malinaw ba yun? Okay. Kaya bang gawin? Mag-chat. Guys, tandaan mo, pag nag-chat ka, mabilis lang yun. It would not take you 5 minutes para mag-construct ng isang message doon. Tama? Correct. Oh. Guys, lahat Tama tayo, po. okay lang ba? Okay Yes, kayo doon? Coach. Yes, Yes, Coach. Coach. Okay, so with that, okay, guys, thank you so much again. Okay lang ba mag-picture ulit tayo kasi mas dumami tayo ngayon? Yes, yes. Okay, Yes, so po. smile kayo, puso kayo, guys. And thank you sa mga umattend na kahit nasa Dubai, nasa work, pumasok pa rin dito. Ayan, okay. 3, 2, 1, smile. Okay, second page. 3, 2, 1, smile. Guys, congratulations and see you. Good luck. Guys, let's hit Georgia. Ito pala, announcement. Guys, yung mga taga Ilocos dito, merong tayong caravan dyan, December 3, 2 p.m. Jollibee, Candon. Okay? So, yung poster na send ko na sa upline nyo kay Coach si Ate Lorna, ayan, siya na bahala magpakalat sa inyo ngayon. Okay? So, guys, i-message nyo sa GC ano yung mga natutunan nyo and realizations. Okay? So, thank you so much and God bless everyone. Thank you so much. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach Michelle. Thank you, Coach. Thank you, thank you. Thank you, Coach. Coach. Thank you, Upline. God bless. Ingat.